papuri po ay para sa Panginoon. Tunay kang tapat sa buhay, hindi naman makapangyarihan ka, dakila, magpakailanman. Sino ang hihigit sa iyong kabutihan? Wala ni isa, walang sino pa man. Papuri ko, O Diyos, sa'yo lamang aawitan ka, sasambahin tunay. Ang buhay ko sa'yo ilalaan, sa'yo ilalaan, O Diyos. Tanging sa'yo lamang ang papuri. Tunay kang tapat sa buhay, di naman makapangyarihan ka, dakila, magpakailanman. Sino ang hihigit sa iyong kabutihan? Wala ni isa, walang sino pa man. Papuri ko, O Diyos, sa'yo lamang aawitan ka, sasambahin tunay. Ang buhay ko sa'yo ilalaan, sa'yo. Ayan. Good morning. Morning. Magandang umaga po sa bawat isa at isang mapagpalang umaga po sa ating pong mga kapatiran na kasama po dito at mga kapatiran po na kasama po namin online. Yan. Ang araw po na ito ay tunay na pagpapala sapagkat binigyan tayo ng isang magandang araw upang i-celebrate po natin ang kadakilaan ng Panginoon sa ating pong buhay.
And this day is, sinasabi nga natin, last Sunday of the year. Kung saan, ito yung huling Sunday ng 2024. Kaya yung araw po na ito ay ibigay natin yung pinaka-the best na pagpupuri, pinaka-the best na pagpapasalamat, especially sa kadakilaan ng Panginoon sa ating pong buhay. At handa na po ba tayo na sumamba sa ating pong Panginoon sa umagang ito? Hello? Ayan, sige po. Kung handa na po ang bawat isa, nasa na po ba? I-ready na po natin yung ating po mga sarili. Ayan, parang ang bigat ng mga pakiramdam natin. Meron po ba tayong mga dinadala sa pagkakataon na ito? Hayaan po natin na kung saan yung mga nararanasan po natin sa ating pong buhay ay ang araw na ito ay ibibigay ng Panginoon sa atin yung kalakasan na kailangan natin. Sige nga po, palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Yan, ibigay natin para mabuhay yung dugo natin kasi itong intro ko ay medyo mahaba dahil lulubos-lubusin ko na po ang araw na ito dahil ito nga yung sinasabi natin na huling Sunday. So gusto ko lang kayong kamustahin. Kamusta naman yung ating celebration ng ating pong Pasko. So sabi nga yung iba ay nag-celebrate ng Kapuskuhan together with the family. Diba ito yung sinasabi nila na pagdating ng Pasko, yung family reunion. Yung iba naman ay mas pinili lang na mag-stay sa bahay dahil alam naman natin lahat na yung pagpapala na binigay ng Panginoon sa atin nung bispiras hanggang nung Kapaskuhan ay inulan tayo. 'Di ba? Inulan tayo ng araw na 'yon. Nag-celebrate tayo dahil patuloy yung pag-ulan ng Panginoon. Pero gayon pa man, sabi nga nila, hindi mapipigilan ng ulan yung ating pagsi-celebrate ng Pasko. Dahil ang Pasko ay pagdiriwang natin, hindi lang dahil magkakaroon tayo ng mga family reunion, meron tayong mga handa, but the true essence of Christmas together, the celebration, the life of Jesus Christ na ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Amen. And kaya nga po, ngayon ay ilang araw na lang, matatapos na po ang taon ng 2024. Ilang araw na lang ay magse-celebrate tayo ng panibagong taon. Di ba? 29 ngayon, 2 araw na lang ay January na. 2025 na. So sa pagpasok po ng 2025, marami na po ba tayong mga nakalatag ng mga planuhin sa buhay po natin, sa mga nag-aaral, sa studies po natin, sa mga nagtatrabaho. Ano ba yung mga plans natin? Nakalatag na po ba lahat yan? Di ba? At alam natin, iiwanan natin itong 2024, may mga planuhin tayo sa buhay natin na alam natin, yung iba natupad, yung iba hindi. At itong 2025 ay itutuloy natin. At lahat ng yan, ang mga planuhin na yan ay hindi magkakaroon ng katuparan kung hindi natin kasama ang Panginoon sa buhay natin. Ba? Sabi nga sa salita ng Panginoon, man may have more plans but yung katagumpayan ng mga planuhin natin na ito ay magmumula pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po. Sa umagang ito, alam ko po ay marami po tayong mga kapatiran, mga kasamahan na papunta pa lamang po dito. Yung iba ay hindi po natin makakasama. Dahil alam natin, yung panahon ay paiba-iba. May aaraw, uulan. At tapasin natin, marami tayong mga kapatiran na wala po sa pagkakataon na ito. So, bago ko po tawagin yung ating pong magbibigay ng scripture reading, siguro po, hayaan nyo lamang po na bago tayo magpasimula sa ating pong gawain at tatapusin po natin itong 2024 na ito,
nang magbibigay po tayo ng pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Hayaan natin na yung this moment, mga ilang minuto lang ng, ng oras po na ito ay ibigay po natin sa Panginoon yung nararapat na pagpapasalamat natin. At pagpasalamat natin yung itong taon na ibinigay ng Panginoon sa atin at ipanalangin natin sa Panginoon itong panibagong taon na ibibigay niya sa atin. So panalangin din natin yung mga kapatiran natin na ngayon ay nasa nakakaranas ng hindi magandang pakiramdam. So bigyan lang po natin ng a silence or a moment of prayer bago po tayo dumako po sa ating pong pananambahan sa ating pong Panginoon. Inimbitahan ko po ang bawat isa na tayo po ay panalangin tayo ng pagpapasalamat sa Panginoon sa taon na ito at panalangin natin yung panibagong taon na ibibigay ng Panginoon sa atin. Manalangin tayo mga kapatid. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay patuloy na nagpupuri, kami po ay patuloy na nagpapasalamat. Truly indeed, Lord, that you are good. Truly indeed, Lord, that you are great. And truly indeed, Lord, you are faithful to us, Panginoon, even we are not faithful, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon just to celebrate, Lord, your goodness. To celebrate, Lord, your faithfulness, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Sa taon ng 2024, Panginoon, marami man po kaming pinagdaanan, Panginoon. Marami man po kaming mga na-experience sa aming pong mga buhay. Marami po kaming na-experience, Panginoon, sa aming pong iglesia. Mga pagsubok, Panginoon, especially Lord, mga pagpapala, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy po namin ipinagpapasalamat sa inyo, aming Ama, sapagkat kami ay naging matatag, kami, Panginoon, ay nagpapatuloy, Panginoon, sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, sa kahinaan po namin, aming Ama. Patuloy ka, Panginoon, na naging kalakasan po namin sa aming po mga buhay. Kami po, Panginoon, sa iglesia na ito, na iyong tinawag, Panginoon, maraming man po kami, Panginoon, na mga pagkukulang. Marami man po kami, Panginoon, ng mga pagsubok. Marami man po kami, Panginoon, mga pinagdaanan, Panginoon. Salamat sapagkat, sabi nga sa iyong salita, Panginoon, na kami minsan ay naging nawala ng pananampalataya, Panginoon, but you still remain, Lord, faithful to us, Panginoon, sa iyong mga anak, and you remain faithful, Panginoon, sa aming pong iglesia, aming Ama. Kaya po, sa Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat at sa salamat, Panginoon, sapagkat panibagong taon, Panginoon, muli ang ibibigay mo sa aming pong mga buhay, aming Ama. Salamat, Panginoon, sapagkat sa panibagong taon na ito, Panginoon, muli may panibago kaming hamon sa aming pong mga buhay. May panibagong hamon kami, Panginoon. Lakarin, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon, ang lahat ng ito ay patuloy po namin inilapit, Panginoon, at patuloy po namin ipinagkakatiwala sa inyo, aming Ama. Salamat po, Panginoon. Salamat po, aming Ama. At dalangin din po namin, aming Ama, sa pagkakataon nito, ang aming pong mga kapatiran, Panginoon, sa iglesia na ito, Panginoon, na nakakaranas po, Panginoon, ng hindi magandang pakiramdam, aming Ama. Especially, Lord, ang aming pong pastor, aming Ama. Lord, we pray for healing, Panginoon. We pray for strength, Panginoon, sa kanya pong buhay, Panginoon. Sa iba po naming kapatiran, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon. Kami po ay magpupuri, kami po ay patuloy na magpapasalamat, Panginoon. Ito po ang huling linggo, Panginoon, ng 2024. Panginoon, ang huli po naming pananambahan sa taong ito. Kaya po, ibabalik po namin sa inyo ang aming pong mataas na pagpupuri, ang aming pong mataas na pagluwalhati, aming Ama. Pupurihin po namin kayo, dadakilain. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Po, natawagan ko po si Sister Hannah sa ating pong scripture reading. Kaya
And good morning po sa ating lahat. Ayan, again, can we smile? Ayan, sige po. So, bibilisan ko lang po, no, ang ating scripture po. Samahan niyo po ako sa Jeremiah 29:11. I know na lahat po tayo is alam na to. But gusto ko pong i-share ito before the year ends. Sabi dito, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future." Amen? So, alam ko hindi na po natin nababalikan tong verse na to. But ito po ay malaking patotoo po sa ating buhay. Kasi kung babalikan po natin yung buong taon, naging ginawa ng Lord yung promise niya. Hindi man po tayo prosperous in terms of material things, kung may ginugol tayo this year, hindi nakalagay lang din dyan is material things. Health, relationship, yung mga spiritual condition po natin. Marami, di ba? And sa buong taon po, sabi nga po sa devotion namin kanina, indeed, naging tapat po ang Panginoon sa atin. Simula po sa pinakamaliit na bagay up to the biggest things ng buhay natin. Indeed, siya po ay tapat. But for us na mga anak niya, we have to work really hard just to be faithful. But our God, He doesn't need to do anything because siya mismo ay tapat. Kahit wala siyang gawin. Yun po yung pinakamasarap na katotohanan na pwede po rin nating maging encouragement this morning, bakit tayo sasamba sa Panginoon? Kasi yung Diyos po na pinaglilingkuran po natin ay isang tapat na Diyos. Amen? Hindi po nagbabago yung pangako niya. Hindi po nagbabago yung salita niya. Hindi po nagbabago yung pag-ibig niya. Hindi po nagbabago ang kahit anong bagay na sinet na po ng Lord para sa kanyang mga anak. Amen? And for 2025, sabi dito, ano bang future meron tayo? What are the things that lies ahead of us? Huwag na po nating isipin kasi baka ma-frustrate lang tayo. But one thing I can encourage to everyone, our Lord is our future. Amen? Dapat ang pag-look forward po natin sa panibagong taon, it's not just to those checklist na meron tayo. Dapat this year makagraduate ako. Dapat this year may ganito ako. Dapat this year ma-finish ko na yung mga liabilities ko. Dapat makapag-start na ako magkaroon ng bahay. Parang ang dami, di ba? Parang iisipin mo, paano ko ba makukuha lahat yun? But let's fix our eyes to our Lord and mas maganda atang makita na, si Jesus ang future ko. So I think I don't need to worry. I don't need to put too much effort na mag-worry pa. What I can do is to follow Jesus and continue na palalimin po natin yung relasyon natin sa Kanya for 2025. Amen? Sige po, minsan papalakpakan po natin ang ating Diyos at sambahin po natin siya. Sa mundo ay isang paglalakbay. Ang Panginoon ay kasama mo't gabay. Sa bawat isa'y may Ng umaga sa atin lahat. Tayo patuloy na magpapasalamat hanggang sa huling linggo, hanggang sa huling araw even ng taon na ito. Patuloy natin pasalamatan yung Diyos sa lahat, sa buong taon na tayo sinamahan. Amen? Nawa, alam po natin na, yun nga, sabi nga na ating mga kapatid, no, na ang Diyos natin ay ating tanging mapapagsandigan sa ating hinaharap. Wala nang iba. No, kung doon yung ating pagtutuunan ng pansin, I think wala tayong fear para sa 2025. Dahil alam natin yung Diyos yung sumama sa atin dati. Siya din yung sasama sa atin hanggang sa huli.
Kaya tayo lamang po ay magbigay ng papuri dun sa Diyos na karapat-dapat na bigyan ng pasasalamat at pagdakila sa oras na ito. Sambahin natin siya, sama-sama natin siyang purihin, dakilain natin siya sa lahat ng kanyang gawa, luwalhatiin natin ang Diyos dahil nararapat siya sa lahat ng pagpupuri at pasasalamat. Hallelujah, purihin po kayo, Diyos. Dinadakila ka namin, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka, O Diyos, sa iyo kadakilaan, Panginoon. Dakilain po kayo, Panginoon. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin.
Patuloy po kami, O Diyos, na lumalapit, Panginoon, sa iyo. Patuloy ang iyong kadakilaan, O Diyos, ang aming pong tinitignan. Salamat po, O Diyos, dahil po kayo ay dakila. Patuloy, O Diyos, sa tapat, magpakailan-kailan pa man. Sa iyong mga pangako, sa lahat, Lord, na iyong ginawa at gagawin pa sa aming mga buhay, O Diyos. Patuloy lamang, O God, na kami ay turuan ninyo, Panginoon, na lalo pa magtiwala. Lalo lamang po, O Diyos, na sa iyo, Panginoon, ay magtiwala at lumapit, O God, sa lahat ng pagkakataon, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan.
sa lahat ng papuri. Karapat-dapat po kayo sa lahat ng pagsamba, Panginoon. Patuloy po kami, O Diyos, na lumalapit at patuloy po kami, O Diyos, na magpupuri, Panginoon, sa iyo. Minsan pa, awitin natin sa Panginoon ang papuri na nararapat po sa Kanya. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan pa nating awitin sa Diyos. Pupurihin ka. Purihin natin yung Diyos. Itaas natin ang ating tinig sa pagpupuri sa Kanya. Sa buhay ko'y Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan. Yes, Lord. Ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Ang papuri sa iyo, ang pasasalamat ay sa iyo, nararapat, Panginoon. Ang pagdakila ay sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, aming Diyos. Patuloy po kaming nagpapasalamat, patuloy po kaming nagpupuri sa iyo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyo, dakilang Diyos, na tunay at totoo at unang umibig sa amin, Panginoon. At patuloy po kami, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo, God. Patuloy lamang ninyo samahan, O Diyos, ang bawat isa na naririto sa inyo, Iglesia, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay, Lord, ng bawat isa. Salamat po sa buhay po ng bawat isang individual na naririto ngayon. Maging sa kanila na nakikinig sa kanilang mga tahanan, sa biyahe, Panginoon. Patuloy niyo po silang gabayan, Panginoon. Patuloy yung pagsama, Panginoon, sa kanilang mga buhay, ang maranasan nila, O God, ang patuloy na pagkilos mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, aming Diyos, sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Salamat din po sa umagang ito, sa inyong tagapagsalita na maghahatid sa amin ng inyong mabuting balita, Panginoon. Salamat po sa buhay po ng aming pastor at patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan, O Diyos, at patuloy na karunungan na nagmumula sa inyo. Salamat po, O Diyos, at patuloy niyo pong gagabayan ng kabuuan, Lord, ng gawaing ito, ang bawat makikinig, ang bawat local church din po, ang Target at ang Carmona, ng paggabay, O Diyos, patuloy na sumakanila, aming Diyos. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Lord. Binabalik po namin na maingat, Lord, lahat ng kapurihan at papuri at pasasalamat at pagdakilay sa iyo lamang po. Sa tanging pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa atin pong lahat. So, panibagong linggo at huling linggo na po ng taon na ito ng
2024. So, hopefully na yung iba po nating kapatid ay papunta na po dito at para makasama po natin sila sa uling gawain po ng Panginoon sa lugar po na ito. At gain din, so today also na alam natin na meron po tayong year-end celebration. So after po ng ating gawain, gain din po yung ating Matthews Party. So magiging masaya ang huling araw po ng linggo po na ito. Pero nawa ay matapos po natin ito, ang huling linggo na ito ng may katagumpayan. Sa unang-una po, syempre, sa uling pag-aaral po natin sa linggo po na ito ng salita po ng Panginoon. So, today po ay, yun nga, sabi ko, last Sunday of the year. So, ilang araw na lamang, no? So, ano ba ngayon? 29. So, 3 araw na lang. So, may panibagong taon na naman tayo na harapin. So, ngayong umaga po ay may ilang tanong lang tayo na, sabi nga, ilang araw na lang matatapos na ang taon na ito. Sabi nga, kumusta tayo sa taong ito? So, nagkaroon na ba tayo ng self-inventory? Kung yung mga kumpanya, year-end, ang tawag dito, year-end inventory. So, bakit nga ba nag-inventory yung mga kumpanya? So, para makita kung kumita ba sila o nalugi ba sila. At yung iba naman, para malaman nila yung stocks nila, kung babangga ba doon sa mga record, kung may nawala bang mga supplies. So, napaka-importante po sa kumpanya yung inventory o yung pagtingin doon sa kalagayan ng kanilang kumpanya. So, doon po masusukat kung matatag o maganda pa ba ang lagay ng isang kumpanya. So, gayon din naman sa atin, no? So, mga mananampalataya, mahalaga rin na tingnan po natin yung ating sarili. Sabi, kumusta tayo sa taong ito? Ano ba yung naging karanasan natin sa taong ito? So, ano bang nangyari? Sabi nga, nagawa po ba natin ang mga nais nating pagbabago? Na ninais natin nung nakarang taon o katulad lang dati, bigo pa din. At umaasa na sa papasok na taon ay makapangyari na o mangyari na yung inaasahan natin. So, sino yung mga nagkaroon ng New Year's resolution matapos yung 2023, di ba? So, hindi na ako kakain ng konti. Hindi na ako kakain ng marami. So, konti na lang. Pero, nagbagong taon no? So, nagkainan. Na next year na lang. So, pagpasok ng next year, may mga ano na naman. So, marami tayong mga isinet, di ba? Sa ating buhay last year. Pero, balikan natin. Ano bang nangyari? Lalo na yung buhay po natin as a Christian, sa harapan ng Panginoon. Ano na ba tayo ngayon? Ano na ba ang kalagayan natin ngayon sa harapan ng ating Panginoon? So, paano po natin nais na tapusin ang taon na ito? So, wala lang. Ano ba? Paano ba natin gustong tapusin yung taon na ito? So, ano ba? Bongga? So, memorable? So, memorable ba? Gusto nating matapos ang taon na ito? At marami tayong mga bagay na gusto pang gawin at gustong marating. Kasi kung titingnan natin yung taon na ito, ang ilan sa atin, maraming achievement. So, may mga pinangarap tayo na sa panahon na ito ay binabalikan natin at nakita natin talagang, uy, nangyari na ito. Nararanasan ko na ito. Di ba? Yung iba nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng sasakyan, nadagdagan yung taba. Di ba? Nadagdagan yung kayamanan, gumanda yung trabaho, di ba? So, maraming marami tayong mga ninais nung nakaraang taon. At nais natin, syempre, na maging maayos at maganda kung paano natin ito sinimulan.
nais natin na matapos naman ito ng maayos, di ba? Paano nga po ba natin nais na tapusin ang taon po na ito? So, this morning, yan po ang atin pong pag-uusapan. So, pwede po bang samahan po ninyo ako sandali sa maikling panalangin? Maraming salamat po sa inyo, aming Ama, sa huling araw po o huling linggo ng taon po na ito na 2024. Dalangin lamang po namin, Panginoon, patuloy po na samahan po ninyo kami, Panginoon, sa oras po na ito sa amin pong pag-aaral ng inyo pong mga salita. Nawa, Panginoon, kasi yan po ng inyong banal na Espiritu, ang pag-aaral po na ito at buksan po ninyo ang aming pong mga puso, ang aming pong mga kaisipan. Maunawaan po namin, Panginoon, ang inyong mensahe, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Abutin niyo lamang, Lord, maging ang mga kapatid po namin na nakatutok po online. Hindi po namin alam ang ilan po sa kanila, Panginoon, ang kanilang pinagdaraanan. Nawa, Panginoon, katagpuin at abutin niyo po sila, Panginoon, sa umagang ito at sila, O Diyos, ay makaranas ng pagkilos ng inyong kapangyarihan sa kanilang buhay. Lalo tigit, Lord, ang mga kapatid po namin na mayroon pong sakit at karamdaman, Panginoon. We pray, Lord, na kayo, O Diyos, ang patuloy po na magbigay ng kagalingan po sa kanila sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, aming Ama, sa umagang ito. Sa inyo lamang namin ipinagkakatiwala ang kaubuan ng pag-aaral po na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Sabi nga, di ba, yung commercial, no? Maaring lumalabas din sa inyo ito. Finish strong. Sino nagsabi nun, di ba? Nike, di ba? Sabi ng Nike. Let us finish strong. So nawa, maging malakas, maging matagumpay at masaya ang pagtatapos po natin sa taon po na ito. Huwag po tayong malungkot kung marami po tayong kabiguan, kung marami po tayong mga hindi magandang karanasan sa taon po na ito. Hayaan natin na tayo po ay hindi panghinaan, kundi tayo po ay maging malakas at tapusin po natin ng malakas ang taon po na ito. Kung may Bible po kayo, samahan niyo po ako sa aklat po ng Pilipos, chapter 3, verse 12 to 14. So, alam niyo po, every year, halos ang talata po na ito ay hindi po nawawala sa pulpito at mapapakinggan po palagi natin ang mga talata po na ito. Year-end preaching or New Year's preaching po. Sabi po dito sa ang salita ng Diyos, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang Diyos po palagi ang nagpapala ng Kanya pong mga salita. So sabi nga natin ay, let us finish this year strong. So hindi lang si Nike ang tatapos, no, ng malakas, kundi tayo pong mga mananampalataya, kailangan po nating tapusin ang taon na ito strong. So sa ilang bagay po ang atin pong titignan at pagtutunan ng atin pong pansin sa pag-aaral po na ito upang masabi natin na tapusin po natin ang taon po na ito ng malakas o let us finish this year strong. Una po, itoon ang pansin sa tamang layunin. Ikalawa, iwaksi ang mga bagay na nagpapabagal sa atin. At ikatlo, magpatuloy at huwag tumigil. So, tingnan po natin ang ilan pong katotohanan po na ito. Una po, sabi po dito sa verse 12 ng Philippians chapter 3, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat ng bagay o ang lahat o kaya naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon dahil itong layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Sabi po ito ng sarili,
sa ginagawa ng Diyos sa iyo, hindi yung ginagawa mo sa Panginoon. So sometimes, di ba, nagiging, pitfall ng mga mananampalataya at maging ng mga lingkod po ng Panginoon. Sometimes, sinusukat po natin yung mga bagay na ginagawa po natin sa Panginoon para masabi natin na tayo ay matagumpay. At nakakalimutan natin na sukatin at tignan at pasalamatan ang Diyos kung ano yung ginagawa niya sa ating mga buhay. Sabi nga dito, maging mapagpakumbaba. Be humble. Sabi po, si Pablo ay may karapatan ng higit kanino man na magmapuri. Sabi sa naunang talata, doon sa Philippians chapter 4, chapter 3, verse 4 to 6. Sabi dito, ngunit ito ay hindi niya ginawa, bagkus si Kristo ang kanyang ipinagmapuri. Doon sabi doon sa verse 7 hanggang verse 8 ng Philippians chapter 3. So, tingnan niyo po. Samahan niyo po ako magbukas ng inyo pong mga Bible doon sa Philippians chapter 3 verse 4 hanggang 6. Pilipos. Sabi po dito, kung sa bagay mayroon akong may pagmamalaki kung pagsunod sa mga seremonya, ang pag-uusapan, kung iniisip nino man na may katuwiran siyang magmalaki sa mga bagay na ito, lalo na ako sapagkat noong 8 araw pa lamang ako ay tinuli na ako, isa akong Israelita na mula sa lahi ni Benjamin. Kaya kung pagiging tunay na Hudyo ang pag-uusapan, talagang tunay akong Hudyo. At kung pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo naman ang pag-uusapan, talagang sinusunod ko ito dahil pariseo ako. Kung tungkol naman sa sigasig ng pagsunod ko sa reliyon ng mga Hudyo, inusig ko ang iglesia. Walang mapipinta sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. So marami pong dapat na ipagmapuri si Pablo sa kanyang kalagayan, sa kanyang karanasan, sa kanyang sarili. Sabi dito, mas may karapatan ako na magmapuri Pero sabi po niya sa verse 7 hanggang verse 8, pinapahalagaan ko noon ang lahat ng ito. So yung kanyang kalagayan noon. Pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga. So worthless. Dahil kay Kristo at hindi lang yan. Para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihambing sa pagkakilala ko kay Kristo na Jesus na aking Panginoon. Itinuturing ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. So pagtuunan po natin, yung tamang bagay, hindi yung kung ano yung nagawa na natin. Magaling akong magaling akong tumugtog, magaling akong kumanta. Aral ako sa Bible, so alam ko lahat ng verse, kahit nakapikit ako, alam ko yan, tanong mo sa akin, para si Eli Soriano lang yan. So, hindi po yun. Hindi po yun ang basihan ng pagiging magaling, kundi kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, naging apostol ako at hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin dahil higit akong nagpagal kung iambing sa ibang mga apostol. Bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking sariling lamang. Sabi sa English, I am what I am because of the grace of God. Amen? So ituon natin ang ating pansin sa tamang layunin ng Diyos ay gumagawa para po sa atin. Di ba? Sa Ephesians chapter 3, siya na gumagawa sa atin. Yung bunga ng kaligtasan na tinanggap po natin, tayo'y nakagagawa ng mabuti dahil sa atin pong Panginoon.
Kaya yung pagiging mabuti, pagiging matuwid po natin, yan ay bunga ng kaligtasan po natin. Hindi po yan ang nagliligtas po sa atin kasi ligtas na po tayo. Dahil sa biyaya po ng Panginoon, tayo po'y nanampalataya sa atin pong Panginoon. Sabi pa po dito, sabi nga, ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawain sa atin, siya'y tapat, natatapos nito, di ba? Sa Philippians chapter 1, verse 6. So sa pasimula, may ginawa na ang Diyos sa iyo. Ito'y nagpapatuloy. Sabi nga kanina doon sa devotion namin di ba? So wala nang dapat gawin ng Diyos para mapatunayan na siya ay tapat, na siya ay Diyos. Kasi siya na yun Yan na yung katangian ng Diyos na hindi natin maitatanggi. Kahit na ano pa man tayo, kahit na sino pa man tayo Kahit na naging pasaway tayo ngayong taon na ito Di ba? Kahit na medyo alanganin ngayong taon na ito, lulubog, lilitaw. Kahit na nagpapabaya po tayo. Pero still, binabalik pa rin tayo ng Diyos kung saan dapat tayo niya ilagay. Sapagkat siya'y may mabuting layunin sa bawat isa po sa atin. Ang Diyos ay hindi katulad ng iba na pagkatapos tayong iawan ay pababayaan na lamang. Hindi po. Tayo iniligtas ng Diyos at tayo po ay kanyang patuloy na isusustain. Sabi pa po dito, itoon ang sarili sa espiritual na pagsasanay. Dahil sabi doon, sa halip, patuloy ako nagsusumikap para makamtan iyon. So, meron pong pagsasanay na nangyayari at nagaganap, di ba? Ginagawa po sa atin ng Diyos. Alam natin na hindi patapos ang Panginoon sa atin di ba? Tapos na po ba ang Diyos sa atin? Kapag sinabi nating tapos na ang Panginoon sa atin, ibig sabihin, wala na. So, nandun na po tayo, 6 feet below the ground. Sabi nga sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan yon. Sabi ng doon sa verse na ating tinatalakay, doon sa verse 12 po. Sabi rin po sa sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, sapagkat kung may dudulot ang pagsasanay natin sa katawan, may mas mabuting may dudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay. Hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. So, sabi nga, practice make us perfect. So, kailangan po, bilang isang mananampalataya, magpatuloy po tayo. Sabi ko nga kanina, hindi pa tapos ang Diyos sa atin pong mga buhay. Kung tayo po ay nagpapahalaga sa ating mga katawan, binibigyan natin ito ng tamang pangangalaga, sabi nga, nag-exercise po tayo, uminom tayo ng vitamins, nagpapahid tayo ng kung ano sa ating katawan, sa ating mga muka, para mapanatili natin itong maayos, maganda at kaaya-aya. So lalo tigit sa atin pong espiritual na kalagayan. Sapagkat ang Diyos, tandaan po natin, hindi tinitignan kung ano yung panlabas natin, kundi kung ano po tayo sa Kanyang harapan. So, sabi doon, may dudulot yung pagsasanay ng katawan, pero mas may mabuting may dudulot ang pagsasanay sa kabanalan. Sa lahat ng bagay, hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Sabi ng Efeso sa chapter 6 verse 12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao kundi masamang espiritu sa impapawid. Mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamala ng kadiliman na mamayani sa mundong ito. Spiritually, sabi nga meron tayong battle every day spiritually. So kailangan nagpa-practice po tayo every day. Magpapalakas po tayo spiritually kasi ang battle po natin is not by the flesh. Di ba? Hindi nga natin nakikita kung anong kalaban natin Di ba? So, pero tandaan po natin na kung atin pong pahalagahan at pagsusumikapan na patatagin, palakasin ang ating buhay bilang isang mananampalataya, makakalaban po tayo ng patas, di ba? Alam natin na tayo mananagumpay na dahil ang Diyos
ang Panginoon ay nagtagumpay na doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi sa Korinto, we are more than conqueror. But katotohanan, may spiritual battle po tayo every day. Di ba? Sa taon na ito, marami tayong panlalamig na naranasan, di ba? May mga bagay na gusto tayong gawin sa Panginoon, pero minsan bigo tayo, Lord, magbabasa na ako ng Bible. 3 minutes a day. 3 minutes every morning. Magpe-pray na ako 3 minutes every morning. So, nagawa ba natin yung 3 minutes? Ba, hindi nga eh. Yung pagbabasa ng Bible. So, ito natin, ang sarili po natin. Sa tamang layunin ng Diyos, ito ang sarili sa spiritual na pagsasanay. Ikatlo po, ito ang sarili sa layunin ng Diyos sa buhay mo. Ano nga po ba yung layunin ng Diyos sa buhay mo? Dahil ito ang layunin ni Kristo nang tawagin niya ako. So, to be as mature. Yun ang sinasabi ni Pablo dito. Yung sinasabi niya na hindi ko pa nararating yun eh. Hindi niya pa nararating yon. Ito natin ang ating paningin. Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 2a. Ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandingan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Diba? Daming, sabi ko nga kanina, marami sa ating buhay mananampalataya, maraming mga sagabal. Maraming mga istorbo. So marami tayong nakikita at nararanasan na nagpapabagal po sa atin para tayo po ay makatakbo o makapagpatuloy. Pero kung ang atin pong pananaw, ang ating paningin ay titingin po natin doon sa tunay na layunin ng Diyos sa ating mga buhay, tayo po ay makakapagpatuloy. Ikalawang bagay po, doon po sa talatang 13. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisumikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Ikalawa, iwaksi po natin ang mga bagay na nagpapabagal po sa atin. So, di ba? Parang athlete lang yan eh. Alam niyo po yung athlete, pag lumalaban po yan sa karera, lalo na doon po sa marathon, hindi po yan nagsosuot ng mabibigat o nakakapagpabigat sa kanya. Kaya hanggat maaari nga, kung pwede lang papel o nakaubad na lang, tatakbo yan para walang sagabal sa kanyang pagtakbo eh. So, di ba yung dati, yung suot-suot ng yung mga botak, ganyan, yung mga talagang butas-butas yung mga yan. Para hindi sumasagap ng hangin, para madali silang makatakbo. At yung sinusuot niyang sapatos ay hindi po yung kagaya ng pambasketball na mabigat, kundi yan ay napakagaang na po. Na para ka ng walang suot na sapatos para sila ay makatakbo ng maayos. Sabi po ito ng pansin sa mas mahalagang gawain. Sabi nga, ang buhay Kristiyano ay may proseso. Tayo ay may pagpapabanal o sanctification. Alam natin na tayo po ay niligtas ng Panginoon. Tayo ginawa niyang matuwid. At ang proseso po na atin pong pinagdaraanan sa panahon po na ito as a Christian is sanctification o yung pagpapabanal ng Diyos sa atin. Di ba? So, napakalaga. Ang buhay po natin bilang mananampalataya ay hindi lamang every Sunday, mga kapatid. Nakakalimutan natin pag Monday to Saturday. At naalala natin, Christian pala ako pag Sunday. Minsan nga nakakalimutan pa pag naaya tayo eh. Ay, wala na, nawawala na ang Panginoon. Di ba? Nakakalimutan natin. We are in the process of sanctification. May ginagawa. Sabi ko, may ginagawa ang Diyos sa atin. Tayo'y Kanyang pinapabanal. May proseso po tayong pinagdaraanan bilang mga mananampalataya. At sa pamamagitan po noon, ay dapat po natin itong pagtuunan po ng pansin ano yung ginagawa ng Diyos sa atin. Nasaan na ba tayo sa stage na ito ng ating pong buhay bilang mananampalataya? Ako nga, 30 years na ako halos na Christian eh.
So, yung ilan sa atin ay more than 10 years na. Yung ilan sa atin ay pagkapanganak pa lang, lumaki na sa Christian hanggang tumanda na. Ano na yung, nasa na ako doon sa proseso ng pagpapabanal ng Diyos sa akin? Nandun pa rin ba ako sa isang level na kung saan ay inaakay pa rin ako? Madali pa rin akong madapa? Iyakin pa rin ako? So, nasa na ba ako doon sa level na yon? Sabi nga, tayo ay lalago. Di ba? May paglago naman talaga eh. May binigay na paraan ng Diyos para lumago po tayo as a Christian. Para tulungan tayo doon sa proseso po na yon. Siyempre, una, yung pag-aaral ng salita po ng Panginoon. So, every Sunday, without the Word, hindi masasabi na gawain talaga yon ng Panginoon. Nakwentuhan lamang tayo dito, magpapatawa lang yung pastor sa inyo, kikilitin lamang kayo ng pastor, at hindi ipapahayag ang purong salita ng Diyos, hindi po nakakapagpalago yun. So kaya marami pong Christian pumupunta sa gawain sa ibang gawain. Hindi katulad po dito kasi sasabihin na boring kasi. Parang Bible study. Pero hindi nila alam yun ang paraan ng Diyos para lumago ka Para mag-mature ka Para ma-sanctify, para proseso ng sanctification sa iyo ng Panginoon Hindi pwede na palaging makikinig ka lang doon sa mga nangingiliti ng tenga mo. At yung pakikinggan mo, yung mga gusto mo lamang pakinggan. Yung magagandang sinasabi para sa iyo. At pag uwi mo, nakakalimutan mo kung ano yung bagong bagay na natutunan mo mula sa salita ng Panginoon na nagpalago sa iyo. Diba? Kaya kahit konti po tayo, napakapalad po natin kasi ang salita po ng Diyos sa iglesyang ito ay tinuturo ng maayos, ng tama, kung ano yung sinasabi po ng Bible. Masakit man minsan, hindi man kaaya-aya, pero masarap po dahil alam natin na sa pamamagitan po nito, tayo po ay lalago bilang mananampalataya. Di ba? Sabi ng Joshua chapter 1, verse 8 to 9, meditate the word day and night. Di ba? So that you may, di ba? Basahin po natin yung Joshua chapter 1 sa Tagalog na lamang po. Verse 8 and 9. Sorry. Sabi po dito, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ito araw-gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. So, without the word, hindi po tayo lalago bilang mananampalataya. Di ba? Sabi rin ng Awit chapter 1, verse 2 and 3, di ba? Ano sabi po doon? Psalms chapter 1, verse 1, verse 2 to 3. Sabi po, Awit, hindi pala to. Psalms pala. Sorry. Ibang awit yung nabasa. Psalms chapter 1 verse 2 to 3. Sabi po, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito kanyang pinagbubulay-bulayan. Anong katulad niya? Ang katulad niya isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga ng takdang panahon at hindi nalalanta ang dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. So, by studying the Word of God, sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos, ang tao ay lumalago. O ang isang mananampalataya ay lumalago. Nagmamature sa kanyang buhay bilang isang
Kristiyano. Sa pananalangin, di ba? Ano sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 16? Pray. Di ba? Pray. Manalangin po tayo sa lahat ng pagkakataon. So, sa pamamagitan ng panalangin, kung ang salita ng Diyos, ang Diyos ay nagsasalita para sa atin, alam natin na sa panalangin, tayo po ay nagsasalita sa Diyos. Yung relationship po natin ay lumalago sa Panginoon kapag tayo po ay naglalaan ng ating oras upang kaugnahin po natin ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ano pa po? Pakikipagtipon sa kapwa mananampalataya. Di ba? So, maaaring sabihin natin, basic pero marami po dito, Kristiyano na nabibigo sa mga bagay na ito. Kaya nakikita nila sa kanilang sarili ay parang walang nangyayari, wala naman nababago. Wala namang nagaganap o nakikita nila na may ginagawa ang Diyos sa kanilang buhay. Importante po talaga na pahalagaan po natin yung pagtitipon every Sunday. Huwag po itong maging option lamang, kundi ito ay dapat po ito ay priority po natin. Number 1, priority po natin ang gawain po ng Panginoon. Dahil sa pamamagitan po ng ating fellowship, doon po tayo lumalakas di ba? Doon po tayo nakakakuha ng encouragement doon sa mga kapatid po natin na alam natin na meron din pinagdaraanan. Pero yung pinagdaraanan niya minsan ay nakakatulong sa atin. Di ba? Yun ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3, di ba? Yung mga kabiguan, yung mga karanasan natin ay nagiging pagpapala po yan sa iba. Parang lang yan di ba? Yung common na illustration, yung kahoy pag tinanggal yung siga, di ba? Pag tinanggal mo sa siga yung isang kahoy ay maaring mamatay ito at mawalan ng dingas ito. Pero habang nandun siya sa kumpol ng siga na yon, siya ay mananatiling maalab. So wag po kayong tatamarin sa mga ganitong uri ng pagtitipon, di ba? Sabi dun sa Hebrews chapter 10, verse 25, huwag nating kaligtaan ang pagtitipon, di ba? Hindi katulad ng iba na gano'n na nga. Hindi nila ito binibigyan ng pagpapalaga. Bakit nga ba tayo pumupunta dito? Kasi part yun ng ginagawa ng Diyos sa atin Walang ibang way ang Diyos. Hindi ka lalago kung palagi nga kasama mo yung mga kaibigan mo lang sa labas, di ba? Minsan, nakakarinig ka nga doon ng hindi maganda at nadi-discourage ka. Yung problema nila, pag sinabi niya sa'yo, problema ka din di ba? Pero pag nandun ka sa loob ng church, bagamat may problema yung kapatid mo, sinabi sa'yo, lumalakas ka dahil napagpe-pray nyo pareho yon. At nakikita mo kung paano ang Diyos ay tumutugon sa panalangin mo, sa panalangin ninyo. Di ba? Ilang beses na po ba tayo nadi-discourage na naranasan natin na hindi tayo umattend? Hanggang tinatamad na tayo at wala na tayong ganang umattend. Di ba? Nahihiya na tayo. Pero once na nandun na po tayo, dire-diretso na po yun. Muling bumabalik po yung sigla, yung init, yung apoy sa atin po mga puso. Kasi, yun ang paraan ng Diyos Isa sa paraan ng Diyos para magpatuloy ka doon sa proseso na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. So, ituon po natin ang atin pong pansin sa mas mahalagang mga gawain. So, may mas mahalaga pa ba sa pag-aaral ng salita ng Diyos? May mas mahalaga pa ba sa atin pong pananalangin? May mas mahalaga pa ba sa pakikipagtipon natin sa ating kapwa mananampalataya? Kaya sabi ko nga po, make it your priority na tayo ay magpatuloy doon sa proseso. Ituon po natin ang ating pansin doon sa mga mahalagang gawain. Huwag tayong maging stagnant Christian o yung nananatili na lamang kung ano siya ay gano'n na lang. So wala na siyang pakialam.
Kalimutan. Sabi doon sa 13b, kinakalimutan ko na ang nakaraan. Sabi nga dito, hindi upang kalimutan ang kabutihan ng Panginoon at di magpasalamat sa nakaraan, kundi patuloy na umasa sa panibagong bagay na gagawin ng Panginoon. So, yung mga, sabi ko nga kanina, yung mga mananakbo ay nagsusuot ng magagaan. Kasi importante yon na makatakbo siya ng maayos at walang sagabal sa kanyang pagtakbo. At mayroon pong, ang mga mananakbo po na ito, hindi po yan tumatakbo ng patalikod, di ba? Nakatingin po sa likuran, kundi siya'y tumatakbo sa harapan at ang kanyang paningin ay doon nakatingin sa kanyang harapan at hindi po sa kanyang likuran. Every day, meron pong ginagawa ang Diyos sa atin pong mga buhay. Bago po, sabi nga na Isaiah chapter 43, verse 19. Basahin po natin. Isaiah chapter 43. Verse 19 po. Sabi po dito, dahil bagong bagay na, sabi sa verse 18 muna, pero wag na ninyong isipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko, ito'y nangyayari at nakikita ninyo, gagawa ako ng daan at mga bukal na disyerto. Forget what is in our past. At tingnan po natin kung ano yung bagong bagay na gagawin ng Panginoon sa atin. Sabi nga ay, wag na po natin panghinayangan kung ano yung natapon, di ba? Kundi tingnan po natin kung ano yung bagong opportunity na ibibigay po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kalimutan na ang nakaraan. Iwaksi yung mga bagay na nagpapabagal. Isa ito sa nagpapabagal sa atin para hindi po tayo makapagpatuloy. Upang hindi tayo maging pabaya, kundi tayo ay patuloy na kumilos at gumawa para sa Panginoon. So, di ba? Kinakalimutan natin na nakaraan, anumang mga failures, anumang mga disappointment, di ba? Kasi isang bagay yun Pag nabigo ka, parang natatakot ka ng sumubok uli. Kapag ka na-disappoint ka, ayaw mo na magpatuloy. Sabi, upang hindi tayo maging pabaya, kundi tayo ay patuloy na kumilos at gumawa para sa Panginoon. Anumang nagpapabigat sa ating pagpapatuloy, dapat nating talikdan. Ito man ay anong uri ng kasalanan o sariling katwiran. So sabi nga kanina, si Paul may mga dahilan siya Pero alam niya, yung mga dahilan na yon ay hindi po makakatulong para siya ay makausad, kundi ito ay magiging dahilan para siya ay bumagal, hindi makapagpatuloy. Yung mga kasalanan, yung mga sariling katwiran, yung mga past achievement po natin, accomplishment, di ba? Bagamat maliit po tayong iglesia, alam natin marami rin tayong nagawa this year. Bagamat may hindi tayo nagawa, pero may mga nagawa tayo this year. Pero hayaan na natin yon. At hayaan natin na tignan natin yung bagong bagay na gagawin po ng Panginoon para po sa atin. Pagsikapang tumingin sa hinaharap, sabi nga dito, at pinagsisikapan kong makamtan sa 13c, ang nasa hinaharap katulad ng pagpabanal sa atin, sabi nga kanina, sanctification, alam natin na tayo may kakarapin sa darating na panahon. Ito yung tinatawag na glorification o yung pagpapaluwalhati o pagluluwalhati ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun ang sabi sa Philippians chapter 3, verse 20-21.
Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan at mula roon, inihintay natin nang may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihang niyang sumasakop sa lahat ng bagay. So, sa talikod natin doon sa mga bagay sa nakaraan, alam natin, bilang mananampalataya, meron tayong tinatanaw. Di ba? Katulad ng isang runner. Di ba? Hindi naman tumatakbo yan nang walang pupuntahan Sabi nga ni Paul doon sa Corinthians, di ba? Hindi ako sumusuntok sa hangin na parang wala lang. Kundi meron siyang gustong patunguhan. Meron siyang gustong puntahan. Alam natin na hindi pa sa pagpapatuloy ng ating buhay bilang mga mananampalataya, pagkatapos na tayo ay ma-sanctify ng Diyos, tayo po ay makararanas ng pag-glorify ng atin pong Panginoon o yung glorification sa hinaharap. Ikatlong bagay po, magpatuloy at huwag tumigil. Verse 14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy. Bagamat wala po yon sa ibang yung tulad ng isang manlalaro sa ibang translation. Nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Siyempre, wala naman talagang pagtatagumpay kung walang pagpapatuloy. Ang nagpapatuloy, tumatanggap ng gantimpala. Sabi doon sa verse 14a, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala. So may may finish line tayong tinatanong mga kapatid di ba? Wala namang paligsahan na wala lang, di ba? Kundi may finish line ka na tinitignan. At sa finish line na 'yon, kahit na kahit na magkandara pa ka, pipilitin mo na makaabot sa finish line na 'yon. Hindi ka titigil, di ba? Katulad ng mga atleta, kahit na magkanda pilay-pilay yan, tatapusin at tatapusin nila ang laban. Dahil pride na nila yun Pag hindi mo tinapos yan, kahit na pang 100 ka pa, importante matapos mo ang laban. Dahil nandun po, nasa dulo po nun. Sabi nga ang gantimpala na atin pong inaasam. Gantimpalang inila ni Kristo, di ba? Para sa mga mananagumpay. Ilang bagay po yan, di ba? The imperishable crown, sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 25, the crown of rejoicing, the crown of righteousness, the crown of glory, the crown of life. So maraming gantimpala ang Diyos na nakalaan para sa mga anak niya. So, tandaan natin na sa pagdating po ng Panginoon at pag-akyat po natin sa langit, after na ma-rapture po tayo, meron pong rewarding na nagaganap po doon sa langit habang naghihirap po ang mundo. Nakararanas ng tribulation. Pero tayo po ay meron pong pagtanggap ng gantimpala doon sa langit. Kaya nga kasabihan, di ba? Yung quitters never win, winners never quit, di ba? So, yung mga nagtatagumpay daw, yung mga hindi umaayaw. At yung mga hindi umaayaw, yaon ang mga nagtatagumpay. So, alam natin na ligtas na po tayo. Langit na po talaga tayo. So, ano man ang mangyari, alam natin na tayo po ay iniligtas na ng Panginoon. Wala na tayong mga bagay na gagawin pa para makarating sa langit kasi ginawa na po ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At ang hinihintay na lamang natin ay yung pagpuputong ng korona para sa atin. May korona po ba tayong tatanggapin o inaasam? Ha? May inaasam ba tayong korona? Di ba?
Gantimpalang kalakip ng pagkatawag sa atin, walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi nga, ang lahat ng ating gawa para sa Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Di ba? Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya mga kapatid, minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, hindi maging makilos, laging nananagana sa gawain ng Panginoon. Alam niyo na ang inyong mga pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. So, lahat ng bagay na ginagawa po natin kalakip po, karanasan na atin pong nararanasan sa mundo pong ito, alam natin may katapusan po yan. Sa pagpapatuloy po natin, nandoon po na sa kahulihan, ang Diyos ay may nakalaan na gantimpala sa lahat ng atin pong mga ginagawa. Sabi nga, lahat ng ating ginagawa sa Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. So, maring unrecognizable ka sa mundong ito Maring hindi ka kinikilala doon sa ginagawa mo sa Panginoon. Maaring hindi ka binibigyan ng reward, ng award, di ba? Pero tandaan po natin, isang araw, pagharap po natin sa Panginoon, siya ang magsasabi sa atin, well done, my good and faithful servant. Nabiguman tayo isang araw. Sabi ng Revelation, siya mismo ang magpapahid ng atin pong mga luha. Diba? Ang Panginoon mismo ang magpapahid ng atin pong mga luha. Ang langit ang katapusan. So sabi ko nga kanina, finish line ng ating takbuhin at walang itong kapares na finish line. Kasi sa Romans chapter 8 verse 18, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat dapat maiambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Incomparable, mga kapatid. Hindi mo pwedeng iambing sa gold medal na tinanggap ni Carlos Yulo. Hindi mo pwedeng iambing doon sa 20 million na tinanggap ni Carlos Yulo. Incomparable po yun, mga kapatid. Kung yung pagtitiis po natin, yung paghihirap po natin sa mundong ito, alam natin, pagharap natin sa Panginoon, yung ibibigay ng Diyos sa atin doon sa finish line, alam natin na hindi kayang tumbasan ng mga bagay sa mundong ito. Yun ang sabi ni Paul sa Romans chapter 8 verse 18, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat dapat maiambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Yung glory na yon na inaasam po ni Paul on this verse. Sa langit, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Through Jesus Christ. Alam natin na ang Panginoon ang dahilan. Alam natin na ang Panginoon ang makakasama natin pagdating po natin sa langit. Hindi man tayo umabot ng rapture, di ba? Alam natin na kung mawala man tayo sa mundong ito, kasama po natin ang Panginoon. Di ba? Sa 1 Corinthians chapter 5, to be absent in the body is to be present with the Lord. Di ba? Pero mas masarap na makasama po tayo, abutin po natin yung rapture. Kasi everybody, ang lahat ng tao sa mundong ito ay masasaksihan po nila yung pagdating ng Panginoon. Sana hindi tayo nakakasaksi, kundi tayo po yung tinitingnan po doon. Kasama po ng ating pong Panginoon. Yung glory po na yon, incomparable po yon. Amen? Amen? So, hayaan po natin na ang taon po na ito ay matapos po na tayo po ay encouraged, hindi po tayo discouraged, hindi po tayo downhearted, hindi po tayo umiiyak, kundi tapusin po natin ang taon na ito nang may kasiglahan, nang may kasiyahan, nang may kalakasan. Dahil ang Diyos ay may ginagawa at gagawin sa atin pong mga buhay. Amen? So, basahin po natin muli, Philippians chapter 3, verse 12 to 14. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat
o kaya'y naging ganap na ako sa halip, patuloy ako nagsusumikap para makamtan iyon. Dahil ito ang layunin ni Kristo, Jesus nang tawagin niya ako, mga kapatid. Hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa inarap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Tayo po ay susukatin ng Diyos, hindi kung ano yung inumpisa natin, kung ano yung tinapos ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Paano po natin nais tapusin ng taon? Tapusin po natin ito na may pagpapatuloy sa takbuhin na inilagay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So mapagpalang bagong taon sa atin pong lahat. So tayo pong lahat ay saglit na manalangin sa oras po na ito. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa mayaman po ninyong salita. Salamat po Panginoon dahil kayo Diyos ang patuloy po na nangungusap sa amin pong mga buhay. Dalangin lamang po namin Panginoon, anuman ang aming kalagayan sa uling linggo po na ito ng taon Panginoon, kami po ay patuloy po na maging masigla, malakas, Panginoon, upang matapos po ang taon po na ito na puno ng pagpapasalamat, puno ng pag-asa, Panginoon, na kayo ay may bagong bagay na gagawin, Panginoon, sa amin po mga buhay sa mga darating na panahon. Salamat, O Diyos, dahil kayo, Panginoon, na hindi pa po natatapos sa amin po mga buhay. Dalangin lamang po namin, Lord, na kami ay patuloy na magpasakop, Panginoon, sa inyong ginagawa, Panginoon, na pagpaproseso sa amin, pagsasanctify po sa amin, Panginoon, dahil alam namin ang kasunod po nito, Lord, ay yung pag-glorify po ninyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyo, dakilang Diyos. Patuloy lamang, Panginoon, na sa inyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Lord, ng amin po mga kapatid sa iglesyang ito, Panginoon. Anuman, Panginoon, ang kanilang karanasan sa taon na ito, nawa, Lord, ito'y patuloy na maging hamon na sila'y magpatuloy, Panginoon, sa pagsunod at paglilingkod po sa inyo at gawin pa po nila ng mas mabuti ang kanila pong paninilbihan po sa inyo bilang mga lingkod mo, Panginoon, at bilang mga anak mo, Panginoon. Na kami, O Diyos, ay hindi po makontento sa kung ano kami meron ngayon, Lord, kundi patuloy po, Diyos, na nasain po namin ang mga bagong bagay na gagawin mo sa aming mga buhay. Lord, patuloy lamang na ipinapasakop at pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga buhay, Panginoon. Gawin po ninyo ang naisin mo, Panginoon, para po sa amin at mangyari po ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, dahil kinatagpo mo, Panginoon, ang aming po mga pangangailangan, Panginoon, sa umagang ito. Maging ang mga kapatid po namin na nasa kanila po mga tahanan, Panginoon. Alam po namin, Lord, na kayo, O Diyos, ang patuloy po na kumakatagpo at umaabot sa kanilang mga buhay, nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa kanila pong mga pisikal na katawan, kasiglahan, Panginoon, sa kanilang spiritual, Panginoon, at hamon, Lord, na magpatuloy sa kanilang journey, Panginoon, bilang mga anak mo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa inyo lamang, O Diyos, patuloy po ang lahat ng parangal at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pare. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa araw na ito. Samahan niyo po ako sa panalangin sa pagbibigay sa ating Panginoon. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa
araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin sa mga napakinggan namin, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na kasama namin kayo, Panginoon, sa lahat ng bagay, aming Ama. Aming Ama, dalangin namin na pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na magbibigay at hindi. Kayo po ang patuloy na mag-provide, Lord, ng needs ng bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, ang pangangailangan ng church ng DLCC, O Lord. Kayo po ang patuloy na mag-bless at magmuna at magpala, Panginoon, sa mga magbibigay at sa mga nasa members at the same time, Panginoon, ng mga namumuno, Panginoon, ng DLCC, O God. Nawa, Lord, na malikom namin, Panginoon, magamit namin, Panginoon, sa ikalalagunin niyo salita, aming Ama. Kayo po ang patuloy na mag-bless sa DLCC, O God, kung gaano niyo po kami, Panginoon, iningatan ng mga nakaraang linggo, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa darating ng linggo, aming Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa, aming online and offline, O God. At kayo po ang patuloy na mag-bless sa bawat isa at magpala, Panginoon, sa mga needs, Panginoon, ng bawat isa. Maraming salamat sa iyo, O God. Sa iyo lamang po namin, Panginoon, binabalikan lahat ng papuri at pasasalamat sa Panginoon Jesus. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. So, alam natin na ngayon po ay ating Christmas party, no? So, bagamat tayo po ay hindi kompleto dahil si Pastor Jun po ay patuloy pong humingi sa atin ng panalangin. So, medyo masama po yung pakiramdam niya. Hindi natin siya makakasama. So, naman tayo, mag-online po tayo. So, sama po natin sa prayer po si Pastor Jun sa patuloy po niyang kagalingan. So, after po ng service po natin, diretso po tayo ng ating year-end celebration. So, sabi nga kanina ay tapusin po natin ng matagumpay at masaya ang taon po na ito. So, tayong lahat ay umawit po muna sa Panginoon sa pagtatapos po ng gawain po na ito. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay.
Yes, Lord. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Sa umagang ito, dakilang Diyos, salamat dahil kinatagpo mo po, Panginoon, ang buhay ng inyong pong mga anak, Panginoon, sa lugar po na ito, maging sa mga kasama po namin online, Lord. Salamat dahil kayo ang Diyos na palagi pong merong mabuting bagay na ginagawa po sa amin, Panginoon. Kayo ang Diyos na nagpasimula, Panginoon, ng mabuting bagay at nagpapatuloy po nito, Panginoon. Salamat, Lord, dahil sa umagang ito, Panginoon, kayo, Diyos, ang nagbigay po sa amin ng kaunawaan, ng encouragement, Lord, na magpatuloy po sa amin pong takbuhin, Lord, bilang inyo pong mga anak, Panginoon. Dalangin lamang po namin, Panginoon, patuloy po ng kasiglahan, kalakasan, Panginoon, ay taglayin po namin sa umagang ito, Panginoon. Pag-ingatan nyo lamang, O Diyos, ang inyo pong mga anak sa lugar po na ito. Kayo, Diyos, ang patuloy po na gumabay po sa amin, Panginoon, sa lahat ng amin pong mga gagawin, Panginoon, lalo tigit, Lord, sa panibagong taon na aming kakarapin. Alam po namin, Panginoon, na ito po ay hindi magiging madali, kundi nyo po kami sasamahan, Panginoon. Kaya patuloy lamang, O Diyos, sa inyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang bawat pamilya ng iglesyang ito sa pangunguna po ni Pastor June, Panginoon, ng Martisano Family, Panginoon. Ng bawat pamilya, Panginoon, nakasama po namin sa iglesyang ito, Panginoon, maging ang mga kapatid po namin sa Carmona, sa Target, Panginoon, patuloy lamang, O Diyos, na kami, O Panginoon, ay makagawa, Panginoon, ng inyo pong mga nais pong ipagawa po sa amin, Panginoon, this year, Lord. Na hindi po kami tumigil, kundi kami, Panginoon, ay magpatuloy. Samahan nyo lamang po kami, Lord, sa buong maghapon po na ito, sa amin pong gagawin, Lord, na year-end celebration, Panginoon. Nawa, patuloy lamang na kayo, Diyos, ang mabigyan po namin ng kalwalatian, kapurihan, Panginoon, at karangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God.